Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahira ng langis upang maging hari. Inutusan ka niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon, pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ako ni Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalesita. Pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog, bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita sa Lunes na ito ng ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. Naku mga kapatid, karaniwang panahon na po. Natapos na natin ang mga kapistahan ng Adbyento, ng Kapaskuhan, ng pagpapakita ng Panginoon, Epiphany, at ngayon pumapasok na po sa ordinary time. Pero nais ko lamang po bigyan na una sa lahat ang paggunita namin sa kapanganakan ng aming founder ng SBD, si Saint
Arnold Jansen. Kung maririnig nyo po, may mga parokya din po sa Cebu at dito sa Tanay na meron po tayong St. Arnold Jansen Parish. Siya po ay isang Aleman, German, no, na nag-found ng Society of the Divine Word, yung pong SBD, ganun din po ng SSPS, yung mga Holy Spirit Sisters, yung blue at saka yung pink. So, ito pong St. Arnold Jansen na aming ginugunita sa araw na ito ay founder po ng 3 kongregasyon. Salamat po kay St. Arnold Jansen. Kung hindi po sa kanya ay wala po tayong SBD, wala po tayong Holy Spirit. Kaya't dasalin po natin kay St. Arnold na nawa dumami pa ang mga nagnanais na maging misyonero at misyonera upang ipalaganap ang mabuting balita. Yan si St. Arnold Jansen, founder ng SBD. At sa ating ebanghelyo naman po mula kay San Marco ay narinig naman natin yung paghihiwalay na ngayon nung luma kay Juan Bautista at yung bagong daan kay Jesus, no? Ito ang tunay na bagong daan. Hindi yung mga inimbento na lamang dyan. Ngunit ang tunay na bagong daan ay yung kay Jesus, yung kanyang itinalaga at yung simbahan na kanyang itinalaga. Yan ang bagong daan. At ang kanyang bagong daan ay ito na nga po na sabi niya yung bakit sila nagfa-fasting, ikaw hindi. Sabi niya, hanggat kasama niyo ang Panginoon, bakit ka magfa-fast? Bakit ka mag-aayuno? Kapag kasama mo ang Panginoon, dapat meron kang ligaya, meron kang tuwa sa ating damdamin. If the Lord is with us, who can be against us? Kaya nga po, kung sa ating pananampalataya at pag-asa, nakasama natin ang Diyos, nawa po laging maging matibay ang ating pag-asa, ang ating pagtitiwala sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Kanya. No? Kaya't hindi po tayo basta-basta matitinag ng takot sa mga pangyayari sa buhay. Sa pagsisimula po nitong karaniwang panahon, ang Panginoon ang ating kasama sa araw-araw. Sa mga ordinaryong ating paggawa, pagtatrabaho, andyan na naman po tayo, kakayod na naman tayo, hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin si Kristo. At kung kasama natin si Kristo, nasa bagong daan po tayo, dapat bagong buhay na, dapat bagong daan, no, bagong gawi sa ating pamumuhay. Kaya mga kapatid, nawa po sa pamamagitan ng ebanghelyo na ito, kung saan sinabi ng Panginoon na ang bagong alak ay ibinubuhos sa bagong lalagyan, nawa sa bagong taong ito, 2024, ay magkaroon nga din po ng mga bago sa ating buhay. Amen.